Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel 44 minutes ago. Sabi niya, breaking news. In a partial report, the Senate Blue Ribbon panel has moved for the filing of plunder, graft, and other criminal complaints against Senators Francis Escudero, Jingo Estrada, and Joel Villanueva, and ex-Senator Bong Revilla and several others over the flood control mess. So, nandito naka-attach yung partial report. Okay. So, yun na. Martin Romualdez, hindi binanggit. Ibig sabihin, wala sa report. Partial report pa lang ito Safe. Ligtas ka, Martin. Walang, sabi nga, mahina daw ang ebidensya kabaliktaran doon sa minority report na pinirmahan ng 6 na senador, sinasabi doon, sampahan ng kaso si Martin Romualdez. Dito sa partial report ng Blue Ribbon Committee chaired by Senator Lacson, walang kasamang pangalan ni Lacson. Hindi kasama si Romualdez. So, anyway, yang mga senador na napangalanan niyan is ongoing na ang preliminary investigation sa Department of Justice. Gumagalaw na yung justisya. I hope by this time nakapag-submit na ng counter affidavit sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy, I don't know itong kay Senator Escudero. Hindi ko sigurado kung kasama ba siya sa iniimbestigahan ng Department of Justice. So ang tanong, kailan yung kasi sinasabi na meron pa daw susunod na Blue Ribbon Committee hearing na kung saan nag-announce si Senator Lacson na pwede nilang pwede nilang imbitahan si Romualdez but hindi daw nila mapilit. Dapat voluntary daw ang pag-appear ni Romualdez. Ibig sabihin, wala lang. Kaya yan ang malaking kaibahan nila ni Senator Marcoleta dahil sabi ni Senator Marcoleta, walang parliamentary courtesy sa akin. Bilyones o trilyones sa kwarta ng taong bayan ang nakasalalay. Bakit ka pa mag-invoke ng parliamentary courtesy? Isusumon ko siya. Sabi ni Senator Marcoleta. Kay Lacson naman, hindi daw. Dapat igalang ang kanya-kanyang style. So, yun ang next tanong. Kasi parang tuloy pa rin daw ang investigation ng Blue Ribbon. Kaya nga, partial report lang ito. Yung last na, kailan ba yun? January 19. Yung last na hearing ng Blue Ribbon na kung saan nag-present si Senator Lacson ng akala ko matinding pasabog na testigo. Wala. Duds. O kaya mahina. Hearsay. Sinasabi. So, inamin naman ni Senator Lacson, wala daw. Hindi malakas na ebidensya yung statements ng 2 testigong ipresent niya na nakatakip pa ang mukha, hindi mo makita, tapos yung pangalan parang alias alias pa ata. I'm not sure kung tunay na pangalan. And then nung nagtanong si Senator Marcoleta sa 2 testigo na pinakita ni Lacson, si Lacson naman ang sumasagot. So, sana mayroon pang investigasyon kasi nga pag wala na investigasyon ng Blue Ribbon, wala na, ligtas na si dating Speaker Martin Romualdez. Papatawag daw yung attorney na nakabili ng bahay sa Forbes Park.
Sobra 1 billion daw. Napakamahal daw ang halaga nun. I think Attorney Paras. Napakamahal daw ang halaga nun. So, papatawag nila itong hinihinalaang connected kay Martin Romualdez, itong Attorney Paras, para ipaliwanag niya kung paano niya nabili yung mansion sa Forbes Park na napakalaki ang halaga. Itong mansion na ito, yung 30 Tamarind Street, ito yung mga binanggit ni na Orly Gutesa, binanggit ng mga dalawang aid ni Saldico, ang pangalan naman nun, Mark Tisay at John Paul Estrada. Nababanggit ang mga yan eh. So, parang may pruweba sana, kailang paano? Wala mang ebidensya. So, magtiis na lang po tayo na ang mga makukulong, hindi. Pagpalagay natin, kaya nilang maipakulong sina Senator, yung tatlong senador, Escudero, Villanueva, and Jinggoy. Kaya nilang maipakulong. Granting lang. Are they considered big fish sa flood control scandal na ito? To me, hindi. Kahit si ex-senator Revilla, para sa akin, hindi big fish. Sabi nga ni Congressman Tinio ng ACT Party List, scapegoat lang nila si Tinio para lang may palabas sila na napakulong nila na dating senador. Ang big fish, according to Congressman Tinio, is ang Pangulo mismo. Dahil siya yung pumirma sa budget, siya lahat ang command responsibility. Siya ang big fish. Kaya lang, wala. Hindi naman siya kasama sa iniimbestigahan. Yung may impeachment kuno na sinampa sa Kamara, kaya lang, sa tingin ko, bukas, may babasura na yung dalawang impeachment case laban sa Pangulo. Although, may kaunting padrama effect sila na sabi ng Ticler, nag-aalala daw ang Pangulo sa impeachment case na naisampa sa kanya. Not because of him, but because of the economy. Baka daw maapektuhan ang ekonomiya. Wow, ang galing naman nila magdrama. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at ako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So si ate, gibutang na lang na diha. So mo na among gihatag nga yero. So dili niya mapasan tungod kay bugat. So ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kaayo sa naghatag. Dayon. Merry Christmas. Then, more blessings pa. Ate. So mo ni ang kahimtang ni ate diri sa iyang abuhan. So kung ulan, tuluan na gid kaayo. So mo ni ang kusina ni ate. So si ate basta siya ka balo. Single mom, wala So kuan na gid kaayo. araw-araw rata. Out na gid kayo ang kuan ni ate. So kuan na kayo ang kuan sulod ni ate oh. Sulod gid kayo si ate. Sa tiyan sa imong masulti nga natagaan man gid kag yero, makapuli na gid ka kay daot naman dai imong kuan himan nga yero. Salamat ya ako na siya mapulihan ug di na ko tuluan. O so di nakatuluan ate. So pila na imong edad te? 48. So nakay banante? Wala. So balo ka pila na ka year ate nga Single mom ka. So si ate single mom di ay dili di siya balo so single mom. So pila ka buok imong anak te? Duha. So duha imong anak. So nag-eskwela pa sila te? O eskwela elementary o senior high. So unsa na lang ang yung panginabuhian te? Kanira tindahan So ginagmay lang. araw-araw. So si ate nagnegosyo og ginagmay lang aron lang makabuhi sa iyang anak kay siya usa ka siya ka single mom. Pila na ka year ate nga na single mom ka? Kuan na 11 years. So Dili.
12 years. Kay So 12 man ang 12 years ginamura. na. So dako kayong pasalamat ate. So Merry Christmas, Pasko pag yun. So naantagaan yun kag Yero. Timing kayo Christmas. Salamat kaayo. Hindi lang tuloan. Sige ate, God bless gid kayo ate. Makapuli na gid ka sa imong balay o Yero. Salamat Sige kayo ate, sa salamat po. sponsor. Salamat sa donation.